Magandang umaga mga minamahal kong manonood. Ito naman po tayo sa bagong episode ng ating talk show na kung saan mga kabataan at estudyante ang bida. Ito ang Kabataan Ngayon! Magandang umaga mga senior high school student ng Negros Oriental State University Gilman Campus. Magandang umaga. Narinig ko kayong grupo, isang grupo kayo, di ba? Yes, yes. Isa kayo sa mga grupo ng mga senior high school students sa Norso na ano talaga, na napakatalino at napakatalented. Pwede niyo ba akong bigyan ng isang sample? May nanda ba kayo? May kasama pa siya. Magaling po. Sino? Sampulan mo kami isa. Yeah. Langit ang buhay sa tuwing ika'y hakay. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo ang gabi tila araw. Ikaw ang pangarap. Ikaw laban. Sadya naman talagang napakagaling. Parang bumalik lang ako sa mga teenage days ko nung kami pa ng ex ko. Charot lang. So, hindi nga naman ako nagkamali na kayo yung pinili kasi napaka-talented at napaka-magagaling nyo. So, kayo yung senior high school, hindi ba? Under sa K-12 curriculum. May maganda bang nagdudulot ang pagiging senior high school nyo? Anong pinagkaiba nito nung nasa junior high school years pa lamang kayo? Siyempre, marami pong magandang dulot ang senior high school. Kasi ngayon, na nasa universidad na kami, maraming aktibidades ang ginawa natin sa eskwelahan. Na hindi nyo nagawa nung junior high school pa kayo? Opo. So, mas maganda talaga yung senior high school. May mga sagot pa kayo? Una, naninibago kami sa environment namin kasi nga nanggaling kami sa National High School, ng junior high school pa lamang kami. Pagdating namin sa isang universidad, naninibago talaga kami. Pero unti-unti namin nasanayan lahat. So, iba naman talaga yung environment ng isang universidad kaysa nung ano pa tayo, nung ano pa kayo, nung junior high school pa lamang kayo. So, aside sa mga bagay na maganda tungkol sa senior high school na under sa K-12 curriculum, bilang mga estudyante, may mga bagay na di ba kayong ayaw sa curriculum na ito sa pagiging senior high school student niyo? Siyempre po, oo, meron. At saka, napakaraming gawain. Like, noong nakaraan, sobrang pressure namin kasi nagkaroon kami ng mga fashion show. Okay, tapos... Aside from sa maraming kaming mga gawain sa paaralan, since kami yung first batch in this senior high, malaki talaga ang expectation ng mga tao sa amin since kami yung first batch. So, nakaka-pressure din sa amin bilang mga estudyante dahil ganyan nga, marami kaming mga gawain tapos ang mga tao ay malaki talaga ang expectation nila sa amin since kami yung first batch. Oo nga naman. So, pupunta na ako ngayon sa main topic natin. Ito ang kung ano yung mas gusto nyo tangkilikin, yung mga pelikulang banyaga ba o yung mga pelikulang gawa dito sa bansa natin. So, may gustong sumagot? Sino gusto sumagot? Hindi ako mauna. Mas gusto kong tangkilikin yung mga pelikula sa sariling atin dahil mas makakarelate ako at saka mas naiintindihan ko ang daloy ng istorya. At syempre naman, dapat din natin tangkilikin talaga ang gawang Pilipino dahil tayo rin ay mismo Pilipino rin. Ay, tama. Ako ang papipiliin, ang pelikula ba, ang palabas ba na sariling atin o ang palabas sa banyaga, siyempre ang pipiliin ko ang palabas sa sariling atin sapagkat dito sa palabas ng mga Pinoy, makikita natin at makakuha tayo ng maraming magagandang aral kaysa sa palabas sa banyaga, makakakuha din tayo ng magandang aral pero mas magaganda talaga ang pelikula or palabas ng mga Pilipino dahil sapagkat gawang Pilipino. So, ang tatangkilikin natin, dapat ang gawang Pilipino dahil tayo ay Pinoy. Naman, Pinoy yan eh. Magagaling tayo. Napakarami nating
makarami nating magagaling na director sa larangan ng industriya at paggawa ng mga pelikula, hindi makapauli yung mga Pinoy. So, ako, mas pipiliin ko rin po yun. Pelikulang gawa ng mga Pinoy. Dahil mas maintindihan mo ng mabuti kung ano yung topic ng pelikula ay mas makakarinig. Okay, so parang napakahirap intindihin. Hindi naman sa bobo tayo, sadyang mahirap lang talaga intindihin yung Ingles. Mas mabuti pa din yung mga palabas at pelikula dito sa ating bansa kasi nakakapulot tayo ng aral at saka madali siya. Tama yan. Nagigets ko kayo kasi nakakalimutan. Siyempre, tinatangkilik ko ang sariling atin kasi dito nagkakatulong ito sa pag-promote ng mga talento at kakayahang Pinoy. At siyempre naman po, nakakatulong din ito sa ating ekonomiya. Tama yan, Ina. Nakakatulong talaga ito. Ano pa? Pero sa totoo lang talaga, kapag nanonood kami ng mga pelikulang banyaga, nang minsan nanood kami na grupo. May isa talagang kasama namin na ganito ang nangyari, nag-newslead talaga siya. Nakaawa talaga siya eh. Hindi namin in-expect na magiging ganyan siya. Alam mo yung Parang hospital talaga. serious talaga kami na nanonood ng pelikula. Tapos, pagtingin na ko sa kanya, ano nangyari sa'yo? Nag-nose sila. Oh my God. Hindi ako makapaniwala kaya itinakbo namin siya sa ospital. Kaya, Ayun mga manonood ha. Lesson learned kung ayaw yung ma-hospital at kung ayaw yung ma-nosebleed, huwag kayong manood ng mga pelikulang banyaga. Sa hospital talaga lang, di ba? baka nasa ospital pa kayo manood. Oo, parang diretsyo na lang. Yun, di ba? Walang buhay-buhay. So, pero kung gusto niyo talaga ng healthy lifestyle, gusto niyo talaga ma-prolong pa yung life, yung wag na lang. Yes. Oo, payong pangkaibigan. So, may mga maipapayo ba kayo ngayon sa kapwa niyo senior high school o at sa lahat ng mga estudyante at kabataan ngayon na nanonood sa inyo ngayon? So, sa mga kapwa naming senior high school or sa ibang department or sa ibang paaralan at sa mga lahat ng mga kabataan ngayon. So, ang dapat nating tangkilikin talaga ay ang ating palabas, which is gawa ng Filipino. So, bakit naman tayo tatangkilik sa palabas ng mga banyaga? Hindi naman ito nakakatulong sa atin. Besides sa ganyang mga pangyayari, so kailangan talaga nating tangkilikin ang ating sariling palabas dahil ang importante, tinatangkilik natin ang gawa ng ating kapwa Pilipino. Hindi yung tinatangkilik natin yung hindi naman sa atin. Kung tatangkilikin natin yung sa banyaga, baka magaya kayo ng isang kaibigan. Kaya nga naman, Talaga. tama, dapat natin tangkalikin ang ating mga sariling gawa at sariling atin dahil syempre dito to gawa sa ating bansa. Dapat tayo maging proud na tayo ay isang Pilipino. Bakit tayo tatakilik sa iba? Eh, meron naman tayong ganyan. Mas maganda para. Maraming salamat sa tulot sa akin na mag-interview sa inyo kahit alam kong napakabilis ng schedule niyo. So, alam ko na talaga na may magandang future yung mga kabataan natin ngayon, lalo-lalo na ang mga senior high school. May maganda silang future, may magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Ipagpatuloy niyo lang yan. So mga manonood, nagtatapos na po ang ating bagong episode sa talk show na kung saan ang mga estudyante at kabataan ang bida. Ito ang Kabataan Ngayon. Hanggang sa susunod.